sarili at hindi nyo ginagawa itong maling gawain ito. Yun lang po. Na makausap kita kanina, Junior, sinabi mo sa akin, Father, ipinanalangin ko po na hindi mangyari itong relasyon niyo ni Marilyn. Ngunit dahil sa sama ng loob mo sa kinakasama mo at dahil po sa espiritu ng alak, nangyari yun. So ibig sabihin, ang panalangin mo ay hindi pa malakas. Nagapi tayo ng dyablo, natukso ka kayo dahil mahina pa ang ating pananalangin at pagdarasal. Kung kayo'y nagdasal sa Diyos, kayo'y hindi pababayaan ng Panginoon dahil tayo'y mga anak niya. Hindi tayo pababayaan. Ganon din, dapat ang mangyari sa mga magulang. Kahit katulad ng Diyos na hindi nagpapabaya sa atin, ganon din ang mga magulang, hindi susuko. Hindi pababayaan ang kanilang mga anak ay mapariwara. Sana naman ay matapos na itong gulo at ang nais ko bilang pare, nahiwalayan mo natin pamangkin mo. Okay? Salamat po sa ating trio tagapayo. Nakakalungkot man isipin, JR, pero ang talong-talo dito ay si Marlene. Ayaw man natin sabihin, pero nasira mo kahit paano ang buhay niya. Nagkaroon ng pangit na kwento sa buhay niya. Pero Marlene, pwedeng magbago ang lahat ng yon. Nasa sayo yun. Tapos Marlene, ako kasi ramdam ko na kaya nangyari to, naghahanap ka ng pagmamahal. Kaya lang, sa maling tao niya. Naghahanap ka ng makakapareha. Ang bata-bata mo pa, marami ka pang makikita. Maaring sa'yo, pagmamahal ang naramdaman mo kay Junior. Pero parang hindi yon ang gusto ni Junior. Daday, hindi ko alam kung paano ang magiging sitwasyon nyo ni Junior, kung anong napagkasunduan ninyo. Ano, Junior, ang gagawin mo? Nagsasama na lang po ulit kami. Kakalimutan na namin yung nakaraan. Siguro, magbabagong buhay. Tinanong mo ba si Dayday kung gusto ka pa niyang makasama? Gusto mo po ba akong makasama? Opo, para po sa anak natin. Marami ang hindi siguro sang-ayon sa desisyon ni Dayday, pero kailangan nating respetuhin yon. Dahil wala tayo doon sa kanyang sitwasyon, marahil ay kaya pa ni Dayday na magsakripisyo at bigyan ka ng isang pagkakataon, JR o Junior, pero kailangan mong pahalagahan yung isang pagkakataon na yun. Maraming salamat. Naibigay mo pa ako sa pagkakataon. Para po kay Marlene, sorry. Siguro dala lang din ang galit ko sa kanya, sa ate ko. Si ate, pasensya na po. Pasensya na. Tapos na. Yun lang. Sana nga po, Aling Mildred, gawin po ninyo yung sinabi ninyo na ilalayo nyo muna si Marlene. Lalayo po talaga. Kasi kailangan po kayo talaga ng anak ninyo. Kasi naghahanap po siya ng pagmamahal, Aling Mildred. So hindi po ibig sabihin na pag malaki ng ating anak, hindi na po natin niyayakap, hindi na natin sinasabihan kung gaano natin sila kamahal. Kailan po ninyo sinabi sa anak nyo na mahal nyo siya? Lagi ko naman po yung katulad yung pagsasabihan, sabi ko, hindi ko pwedeng ayoko maging masama ka dahil anak kita. Dahil gusto ko maganda. Kailan po ninyo sinabing mahal nyo siya? Nung nagkakagulo na po ng February pa po, matigas po. Bakit hindi po ninyo subukang itigil yung pagsasabi ng paulit-ulit na matigas ang ulo ni Marlene? Di po ba, Doktora? Kailangan yung ihinto ang pagsabi nun. Totoo po yun. Dahil kasi palagi yung ini-instill sa kanya na masama siyang anak. So pag ganun po ng ganun, wala pong kasi... Wala pong oo. Kailangan mahalin nyo ng unconditionally. Wala pong kondisyon ng pagmamahal ng isang ina. Yun po ang dapat nating tandaan. Paramdam niyo po kay Marlene na mahal niyo siya. Mahal kita.
Junior, sana nga maging totoo ka sa mga sinabi mo. Natangad namin ang maayos na buhay para sa iyo at sa anak mo. Salamat po sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid, anong napaka-importanting aral na naman ba ang ating natutunan sa isyong ito? Maraming klase ang pagmamahal. Pagmamahal sa kaibigan, kapatid, kasintahan, magulang at kamag-anak. Dapat muna nating kilalaning mabuti ang taong ating mamahalin dahil hindi po lahat ng ating nararamdaman ay pwedeng ipaglaban, lalo pa nga kung ang taong mamahalin mo ay kadugo mo. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, bawat magulang ay nagsisilbing sandigan ng mga anak. Kaya huwag po tayong susuko upang sa kapahamakan, sila ay hindi masadlak. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At maraming salamat din syempre pa sa aking co-host na si Hans Martel. Thank you, Dance Squad. B1 at B2, salamat din. Sa ating trio, tagapayo na laging nariyan para sa ating mga bisita, salamat po. Sa ating mga sausawero at sausawera dito sa Broadway Studio. At sa lahat po ng ating mga bisitang nagtiwala po sa ating programa para ibahagi po ang kanilang mga kwento ng buhay. Kung inaabangan po ninyo kami araw-araw, ituloy na po ninyo ito hanggang Sabado para sa mga istoryang paborito nyo na mapapanood sa Untold Stories mula sa Face to Face. Sabado po yan, 10:30 ng umaga. At ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Siyang Ami na laging nagpapaalala sa inyo ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Parang papaitan na ayaw mo na sa akin. Init ng katawan ni Kuya, pag di na pagbibigyan, Init ulo, galit. kaya naghanap ng ibang masisipingan ang agresibong manikurista. Nahawa ko, ginimit-imit yung ganito niya. Ano niya. Eh, hindi naman nung siya nagagalit. At ang adventurous na bakla. Pag nag-ano po kami, 100% kasi nag po kami. Pero sino sa kanila ang nagpapainit ng puso niya? Sa kahuli-huli ha.